Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Ay, hello po sa inyo lahat. Si Dr. Gary C. po ito at nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa sore throat. Ano bang dahilan? Bakit napapadalas yata ang sore throat nitong si Kumare? At ano ba mga pwedeng gawin o remedies? Ano bang ituturo ko sa inyo na pwede nyong itry sa bahay na baka makatulong? Ngayon, tulad ng aking ginagawa palagi, pag pinag-usapan natin ng isang sakit, kailangan meron tayong anatomy, di ba? So pag-usapan natin yung anatomy ng bibig. Bibig ba? Ano ba tama? Bibig o bunganga? Ay, sige, bahala na kayo. Sabi, bastos na yung bunganga. O sige, bibig. Mouth, human anatomy. Ano ba yung mga parte niya, no? Ay, napaka-medical term itong mga pinopost ko ngayon, no? Ano ba yung mga yan? Ngayon ko lang narinig yan, Dok. O sige na, simplihan na natin. Ngipin, uvula, yung ngalangala, o tonsil, yung mga dalawang nakaumbok doon, o lips, gums, tongue, soft palate, saka hard palate. Yan, mas madali yan. Okay, ngayon, tingnan nyo maigi. Uvula. Yan, namamagayan. Minsan yung ngalangala, yung gusto nyo masuka, di ba yan yung dinodot-dot ng iba, tapos, di ba? Yan yung uvula. Pwedeng mamagayan, hindi masakit din, di ba? So, ang sore throat ay description ng isang tao na pag merong masakit, parang tuyo, parang makati, ang hirap lumulun, parang may nakabara dyan sa lalamunan. Yan ang kadalasan description. Pag may kasama pang lagnat, naku, medyo dapat bigyan na kagad ng pansin yan. Ang sore throats po ay nadidivide yan sa tatlong klase, yung pharyngitis, tonsillitis, laryngitis. Madalas natin marinig yan, basta pag yung bata dinala niya sa pediatrician o kaya sa sino man na masakit ng lalamunan, o nga, tapos may tongue depressor, ibababa yung dila para makita, no? Ay, nako, namamaga yung iyong tonsil. O kaya namamaga yung inyong larynx o pharynx, no? So, ang sore throat ay kadalasan dahil sa infeksyon o kaya may kinalaman sa environmental factors tulad ng dry air. Yung dry air, yung masyadong humid, parang o kaya parang matuyo ang hangin, umulan, biglang umaraw, yung mga ganyan, pwede magkaroon ng sore throat. Maaaring panandalian lang. So, ang sore throat na di-divide yan sa tatlong klase. Pharyngitis, ibig sabihin yung namamaga or may soreness ng throat. Tonsillitis, yung mismong tonsils nyo, napansin, namamaga at mapula. At pwede naman laryngitis na yung inyong pamamaga at pamumula ng tinatawag na larynx o kilalang voice box. So, laryngitis saka pharyngitis, depende lang yan sa location ng namamaga. So, pag sinabi mong healthy throat, tingnan nyo yung pharyngitis, healthy, okay. Pharyngitis, namumula dun sa area. Ganon din sa laryngitis, yung sa ibaba naman, mapapansin nyo, okay pagdating sa kabila, namumula at namamaga. So, pag tinignan nyo yung actual, ganito po makikita ng isang doktor. Ayan ang halimbawa ng pharyngitis, namumula mismo sa may taas, sa may uvula, hanggang doon sa may gilid. Pag pharyngitis naman, doon sa may bandang baba, namamaga, no? Yan naman yung laryngitis. Pag tonsillitis, ito pong nakikita. May bukol doon na pag lumunok ka, talaga masakit yan dahil nagdidikit yan, masakit. Lalo na pag kumakain ka ng mga karne, naku po, kaya pinapasok diet. Pag minalas-malas, yung tonsillitis na yan, pwede pa magkaroon ng mga nana. Ang tawag exudative tonsilopharyngitis. Yan, yung mga may puti-puti dyan. Kala mo uminom ng gatas na nadumikit dyan. Mga nana po yan. Exudative tonsilopharyngitis ang tawag or exudative. Ang sore throat symptoms, tulad ng sinabi ko, makate, mainit minsan, may burning pain, dry, raw, tender. Pag pinipindot nyo dito sa labas, masakit, irritated, mapula, yan na nakikita, no? Yan din ang mga daing. Along with sore throat, meron ka mga sumusunod, posibleng barado yung ilong o kaya tumutulo ang sipon. Pwedeng bahing ng bahing, inuubo, may lagnat, nagchichills, yung may lagnat na parang nanginginig. Swollen glands sa neck, pag hinawakan mo yung dito mga gilid-gilid niya, may mga kulani rin yan na namamaga, mga lymph nodes na tinatawag.
Ang boses, husky, malat, o kaya masakit ang katawan, masakit ulo, nahirapan lumulon, at syempre, may kasamang walang ganang kumain. Sino bang maganang kumain kung masakit na lamunan mo? Ang siba mo naman, di ba? Biro lang. Ang sore throat pwede rin po na cause ng bacterial infection na tinatawag na streptococcal infection. Kaya ang tawag strep throat. Infection na may kinalaman sa Streptococcus pyogenes, isang uri ng bakterya. So pag ganyan po, kailangan na natin ng antibiotics. So, hindi po kayo magsa-self-medicate, pumunta kayo sa inyong doktor, siya pong bahala magreseta kung anong antibiotics ang nababagay sa inyo. Ngayon, kung alam na natin na may sore throat ka, maaaring pahinga lang ng ilang araw, mawala na. Pero may mga symptoms kasi na hindi dapat baliwalain. In addition to sore throat, ano yung mga pwede nyo pang maramdaman kung meron kang streptococcal infection? Streptococcal is a bacteria. Pain when swallowing, fever, pamamaga ng kulani, sakit ng ulo, masakit ng tiyan, naduduwal, nasusuka, mapula at magamaga ang tonsil, at may mga puti-puti, yung white patches, yan po yung sinasabi ko kanina, mga exudative or exudates o mga sipon-sipon o nana. Small red spot, nakikita rin yan sa roof, sa pinakataas ng inyong bibig, makikita nyo may mga pula-pula. Okay. So what are the causes? Meron pong 8 causes of sore throats. Ano yung pangkaraniwan? Yung 8 na yan. Unang-una, yung pagkakaroon ng sipon, trangkaso, or maski anumang viral infection, ay pwede magkaroon kayo ng sore throat. Pangalawa ay pwede yung binanggit kong streptococcal or bacterial infection. Pangatlo, pwedeng allergies. Pang-apat, pwedeng dry air. Panlima, pwedeng yung mga usok ng sigarilyo, usok ng tambutso, o may naamoy kayong mga chemicals o mga anumang irritants na nagbigay sa inyo ng sakit ng lalamunan. Number 6, pwedeng injury, maaring na-choke o kaya natinik, o marami natinik ng pagkain ng isda, kung ano-ano. Number 7, at pinaka-common na masasabi ko, ay yung tinatawag na GERD, gastroesophageal reflux. Ito po yung GERD na tinatawag na acid reflux, umaangat ang asido. Mula sa sikmura, umakyat hanggang inyong dibdib, hanggang ngala-ngala. Ayan, kaya masakit din ang lalamunan. Usually, may uveitis ang tawag, yun ang maga yung ngalangalan dahil sa acid. Number 8, wag naman sana, mga tumor, pwede mag-cause din ng sore throat. So usually sa examination, pag nakita ng doktor, may naibang bukol, baka kailangan i-advise na magpa-biopsy. Ngayon, ano yung mga risk factor? This is very important. Kung may sore throat po kayo, ano po yung mga posibleng dahilan bakit mas madalas ka magkaroon ng sore throat compare mo sa iba? Ito yung mga risk factors na tinatawag. Ito po yun. Sore throat risk factors. Edad. Mas bata, mas common ang sore throat. Sa mga nagkakaedad, nangyayari din ang sore throat pero may ibang reason. Kadalasan yung sinasabi kong acid reflux. Number 2, time of the year. Usually, pag malamig ang panahon, mas common din ang sore throat. Number 3, kung ang trabaho nyo ay na-expose po kayo sa mga irritants. Halimbawa, ano ba mga magandang halimbawa? Ay nagtatrabaho sa mga chemical factory, sa mga tela, kung ano man nagkakos sa inyo ng irritation. Yung mga nagtatrabaho sa kalye, yung mga traffic enforcer, pwede rin. Personal hygiene, ay, siyempre importante yung mag-toothbrush, uminom na maraming tubig at kung ano-ano pang pag-aalaga. Certain settings. So, ano yung mga certain settings? Yung mga nasa aircon ka, biglang labas ka, yung mga trabaho yung naiba yung climate, yung temperature nagbago, o kaya vocal strain. Yung mga babae, mga misis na panisermon sa asawang napakabait. Ay, kako, may magre-react na naman. So, yung kumakanta, yung kaka-lecture, mga teacher, o kaya mga singer, ay pwede magkaroon ng mga vocal strain na magkaroon din ng sore throat. Ngayon ang tanong sa akin, Dok, anong gamot iinumin? Siyempre, kung vocal strain, di kailangan mo magbawas ng kakasalita. Uminom na maraming tubig, magpahinga, yung mga basic na pinapayo. Mag-soft diet muna, di ba yung mga ganyan. Pero mga home remedies na pwede nyong gawin. Mag-gargle po kayo ng mixture ng warm water with 1/2 or 1 teaspoon of salt. Rock salt pwede naman po.
Then, make sure to drink warm liquids that feel soothing sa inyong throat. Yung mga hot tea with honey, mag-soup muna kayo, warm water with lemon. But sometimes, may mga doktor naman, pag talaga namamaga yung mga tonsils nyo, well, mag-ice candy ka o mag-ice cream ka, nakakatulong ma-lessen yung pain because of the coldness, nababawasan yung pamamaga. Pwede rin yon. So, depende kung saan kayo makaramdam ng comfort dun sa mga gagawin nyo. So, iba pang home remedies, cool your throat by eating cold treats like popsicle and ice cream. Gusto-gusto niyo yung mga bata yan. Then, mag-suck o magbabad ng candy or lozenges, makakatulong din to lessen your pain. Number 5, pwede rin po na maglagay ng humidifier sa inyong kwarto. Mag-a-add ng moisture sa air, lalo na kung sobrang init ng panahon. Rest your voice until your throat feels better. Yan ang kadalasan nakakalimutan ng mga pasyente. Ngayon, pag ginawa nyo na yan, nagpahinga ka na at naramdaman mo walang pagbabago, sinunod mo na yung mga advice ko, that's the time that you have to see the doctor. Huwag nyo paabuti naman ng mga 1 linggo. Siguro mga 2-3 araw, masakit. Pumunta na kagad sa doktor. Baka lalo na kung may fever. Lalo na pag may fever. Okay. So, when to see a doctor? Siyempre, pag ang sore throat nyo hindi na gumagaling. Huwag nyo nang paabuti ng 7 days kung may lagnat. Kung wala naman lagnat, kung sa 7 days naman unti-unting gumiginawa, okay na. Pero kung sa 7 days, matindi pa rin at wala nagbago, magpatingin ka naman sa doktor. Yung iba sa inyo, tipid na tipid. Huwag daw pupunta sa doktor, magagastos, Naku, pag lumalayan, mas matindi ang gastos niyan. Okay? Severe sore throat, please see your doctor. Trouble swallowing, lalo na kung trouble breathing, hindi makahinga. May pain pag sa paghinga niya, pain when you breathe. Tapos may difficulty na pagnganga, pag-open ng bibig nyo. Lalo na pag sinamahan pa ng mga joint pain yan, may fever ka na napakataas, 38 degrees Celsius o 101 degree Fahrenheit. Painful or stiff neck, nako. Blood in your saliva or phlegm, or sore throat na naglalas ng more than 1 week. See your doctor immediately! Immediately! Okay? So, tandaan nyo po ang paggaling ng pasyente nakasalalay din sa pasyente. Ang paglala ng kondisyon ng pasyente, minsan nasa pasyente rin dahil sa dinidelay ang gamutan. Okay? Sana may natutunan po kayo. At syempre, mag-iHeart GSK dyan sa baba kung nagustuhan niyo ang aking lecture. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at mag-invite ng inyong mga friends dito sa Gabay sa Kalusugan. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Ako po si Dr. Gary C. Ang inyong Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!